Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. Nakapisay, 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 nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisay. So, ayun, pare. Anong oras ka pala pinanganak sa hospital? Anong timbang mo lang, pare? Cesarean ko. From the top talaga, from ano talaga. Dahil, sige, ulitin natin para mas ano. Lakas na lang yung boss. Hindi, pero kung mas okay na to, Yes, kasi ayun, naririnig natin sa phone nila, okay na. Okay. So, mas taas na natin yung boss natin. Ayos na. Direct. Yeah. Ayun o, sound is better now daw. Yeah. We apologize Thanks, Mike. for the delay. So hindi po nakarinig. Like I said, we got the homie all the way from San Jose, California, Big Raggy, CEO of LA to Manila Bay Academy. Y'all know the business and shit. So, yung sinabi ko lang po kanina, uli-ulitin na po natin kasi nakita ko nga po yung comment na kung kailangan gang sila yung mga guests nyo eh. Hindi po namin ginigas yung mga pinaka may tiniran ng patalikod. Ang ginigas po namin, yung mga taong may kwento talaga na nanggaling sa wala, pero hindi sila sumuko sa buhay, sa kahit anong sitwasyon na baraha binigay sa kanila, nilaro nila na maganda, ngayon nagkaroon sila ng redemption, napunta sila sa magandang posisyon sa buhay. And we're here to inspire people, for everyone to know that anything's possible with God, of course. Amen. So, maraming salamat pare sa pagpunta mo rito. Active Boo. So yun nga, tol. So kanina pinag-uusapan natin. You're from Tarlac. Your main language was Ilocano until 11 years old. Tapos bigla ka na napunta sa Tate, sa Amerika, sa California. wala kang baong English. Wala kang baon English doon. Tinuro lang sa'yo pag kinausap ka ng English, you have a big dick. Ay, rin alam na English, no? Tito Sendoy. Tito Sendoy, thank you. Kumahanap ko. Kulit mo. Yung mga itim doon, tsaka yung mga kahit mga Amerikano, talagang harmony ka talaga. Sige nga, akin na yung ano mo, yung big dick mo. Diba? I don't know. But yun nga, yung sinasabi ni Third kanina, pare, naka-experience ka doon ng parang discrimination, racism sa ibang lahi. Ano yung experience mo, tol? Ayun nga, kung talagang hindi ka taga doon, tapos alam nila na bago ka doon, you know, bubuli ka nila na, you know, this guy's not from here, hindi niya alam mag-English, gano'n. Ako naman nun, wala akong pake kasi hindi ko naman naiintindihan. First, pero mararamdaman mo kuya. Mararamdaman mo yung paano nila itatrato. Mararamdaman mo yun, feelings eh. Tapos yung nga, like, ganito pala dito, you know, like, iba. Pabulon, ano mo, iba. Yes, sir. Tapos yung pinakamasakit din yung sarili mong kalahi mo. Yung mga nabubuli sa yung kalahi mo, no? Doon nag-start maraming away talaga. You know, when they say with a fob. Yeah. Especially you were born there. Yeah. Fob, and then I'm like, okay, what is fob? Hindi ko alam eh. Kasi doon sa middle school ako nun, doon na ako muna sa San Jose. Marami akong nakilala mga fob rin na mga Vietnamese na mga tropa. Tapos you know, like, kasi pag talagang born and raised sa mga bansa na lumaki tayo, ba tayo tol, man? Ba sila, ba tayo? Like, kasi dito, marami nang natutunan sa Pilipinas eh. Yung bata pa lang kami, sa amin si Tarlac, you know, they teach you a lot of stuff, man. Like, good and bad. Saka, you know, good lang na for mentioning that. Kasi gusto ko rin isingit na sa mga, you know, Phil-Am na pinanganak sa Amerika, na they are looking down on the other Filipinos that are not born in America, and also Filipinos that are not in America. They're trying to look down on them and portray like they're somehow higher than the regular Filipinos in the Philippines. Kotong kayo sa akin pag nakita tayo, pare. Hindi, kasi ito yan.
Tol, you just imagine how many other people that can obtain 14, 16 different languages in their brain. And you cannot hold 2 languages? What kind of brain do you have, dog? You know what I mean? We speak Ilocano right here, speak Ilonggo right here, speak Tagalog right here. You know what I mean? And we speak fucking English and shit. You know what I'm talking about? Yeah, we got it like that. You know what I'm talking about? Yeah. Because we, you know, we go to school, we study and learn and shit, man. So, yun nga tinatanungan ni Tard kanina pare. Kung sumama ka sa mga gangster doon, sa mga gang sa school, kung ano yung... Siyempre, kabataan. Oh, anong nangyari? Yeah, like, you know, high school. Like, you know, high school days, mainit ka nun. High school days talaga. Mainit nun. Sa amin gusto nun, nga, party, yung mga ganun. Kasi, 2 things daw, talaga yung mag-start ng mga away sa mga lalaki. Pera sa babae, di ba? Oh! Thanks, man. Real shit. Shit, man. So, alam niyo na. Sa mga hindi nakakaalam, ha? Pero, Tol, matanong ko nga pala kasi ako, nung pagdating ko nga doon, medyo inaano ko ng mga ibang lahi, mga puti o Meksikano o itim, parang ay, baguhan lang to, bulihin natin to. Ano yung naranasan mo doon? Lumaban ka? Atik. First day, man, napatawag na sila tito noon. Meksikano si Carlos, sinapak ko eh. First day. Yeah, kasi dito kasi, sa Pilipinas noon, lumaking ako lang tatay. Si mama umalis ako nung 6 years old. So, si Lola nagpala sa akin, mga tita. Sa school noon, bully na ako eh. Kasi binubuli na ako ng matatanda sa amin noon. Putangin na nyo. Yung nga, that's yung guy. They bully you, man. Like this, di ba dito, man? Uso nun yung tawa mo yung ganito. Tawa mo yung tenga. Pinsang ko yung mas pag-awaan niyo. Pinsang ko, like, sabi ko, lalagyan lang ako ninyo, ha. Babawian ko kayo. Which is, alam niyo, ha. Ayun nga. Tapos yun, alam, man, dito pa lang talagang dapat may akas ka rin sa Pilipinas. Bata nga, you know, suntukan pa lang, train na tayo dito eh. Dun sa, man. So, pagdating dun, kanila, hindi tayo, kasi mabait tayo, yeah, but just don't mess with us, you know? Number 1 row, so yeah. Carlos, yeah. Abot mo, inabot ka, Carlos, ha? Abot tayo. So, may tanong lang ako. Nung pagdating mo ng Amerika, anong lahi yung unang naging closer you bukod sa mga Pilipino? Dami, Randy, man. Oh, Rodney. Sorry, Rodney. He's black. Yeah, he was black. Yeah. Where is he from? He's from Susun, man. Susun. 707, man. That was your first boy? Yep. Yeah. He said, yeah, because nakita niya ako sinapak ko eh. Sabi niya, yo, this guy crazy. So yun, yo, what's your name? Gano'n na, naging, parang sikat ka na eh. Kasi nga, doon natin, bihira talaga yung sasapok lang na gano'n. But, yeah, sabi niya. Parehas tayo. You know? So yeah, after si Rodney, man, like, basketball na, yung gano'n. Yung trauma ko na. Man. Yun yung mga tropa, yung naging tropa niya. Ano yung, speaking of black, kumbaga, yung mga N-word ba nagagamit, natatawag ba siya ng gano'n, ng N-word? Yung kasi, sometimes masaya na subject yan kung, I'm saying, like, sa ibang lugar ng states, like New York area, like that. It's like fighting words kasi. Pero sa amin talaga sa Cali, you know, it's like, yeah, West Side, you know, like West Coast shit, like it's just expression na eh. Expression na to, like, you know, I don't want to say on live, but you know how it is, it's expression. It's not like, discriminate. No, it's just sometimes expression para paring. Yeah. Para sa akin din, hindi pagkakaintindi ko sa N-word na lang na gano'n kasi depende naman sa intention mo kung paano mo siya ginagamit. Yeah. Sa akin, parang expression niya siya na pare, gano'n, tol. Yeah. Gano'n bro, naging gano'n lang siya. Pero sabi mo sa ibang lugar, talagang iba pa rin sa kanila yun. Ikaw pare, anong thoughts mo dun sa gano'n? Yeah. So, ang thoughts ko kasi niyan, sa West Coast, ang pagkakaalam ko, sa streets, tsaka kahit sa prison, ang black, tsaka Mexican, mortal na magkalaban talaga yan. Ngayon, itong mga Mexican na to,
inaano nila, pinipwesa nila na lahat ng Meksikano na wag maki-hip-hop, wag maki-nigga this, nigga that. Kailangan, ganito lang tayo magsalita kasi hindi naman tayo ego, Meksikano tayo. You know what I mean? Tapos, kaya nila sinasabi, kinakalat sa mga kapwa. Pero yung mga Meksikano, they speak like that also eh. Yeah. You know what I mean? They also hip-hop, they also say the N-word, not all of them, but some of the rappers and shit. And tayo, dahil sa real Pinoy tayo. Yeah, I mean, ano po kami, you know, you will notice us from in the West Coast and shit. Dito na ako tumitingin sa akin. You will notice us, we talk whatever we want. Kasi hindi po kami under sa ibang lahi. Talagang Pinoy po kami. Kung anong gusto namin sabihin, yun po yung sasabihin namin. Kasi nga real nga Pinoy nga kami. Hindi kami fake Pinoy. Party movement po kami. 116% po kami. So if I want to talk like I'm from the hill, they say, hey, nigga, woo. Or I want to talk like, hey, palabra, homie, hey, homes, hey, home. You know what I mean? We can say that. Ang di ko lang pwedeng sabihin is ese or ene. Kasi yung ene, norteño, ese, dog, mga bulldogs. Kasi hindi kami ganun sa quiz hanggang ngayon. Kaya, you know, we just speak whatever. Hindi kami under na kahit kaninong lahi. Talagang kung ano yung gusto namin sabihin, yun yung sabihin namin. Kasi pari third, hip-hop, rapper. Ako, hindi naman ako rapper. But I can still act like, you know what I mean? Like, you know what I mean? So it doesn't matter. We don't go by any other fucking rules and shit. Ang totoong talagang language natin na sinuon na panahon, ano ba yun? Alibaba ba yun? Alibata. Maganda pa tayo ng ibang panahon, yung kapatid ng mga African language. Pero parang meron parang nabanggit na parang ang tawag din sa mga Pinoy noon. Yes. Just totoo yan. Ang tawag ng mga puti sa mga Pilipino noong unang panahon sa Amerika, niggers din. I mean, you know, I don't mean to say the word as a derogatory, pero I'm just making a point of what they used to call Filipinos back in America. That's what they used to call us. They refer to us as the N-word also sa mga Pilipino. So, marami rin pong di ko nakakaalam din yan. Kasi meron ba mga aita di ba? May mga ita tayo. Yeah. Di ba? Igurot. Meron tayo, mga sila di ba? Marami tayong sobrang dami nating pagkatao. Pero ang alam ko, Austronesian yung natin, yung pinakamarami. Malapit sa amin. Lahi natin. So, we have a rich history. And some people are just taking it out of context and just choosing their own whatever that fits their agenda for whatever purposes. You know what I mean? Pero ang totoo talaga, we're all fucking Filipinos and shit. Yeah. It doesn't matter from Ilocos or Tondo, Cavite, Visayas, Cebuano, Zamboanga, Mindanao. We're all fucking one and shit, man. You know? So, yun ang gusto kong itanong sa inyo, pare, kasi sa pare movement, sabi nga nila G30 tsaka nila DJ Eternal, gagana pa yung Pinoy Unity sa Amerika, sa Canada, kasi konti lang tayo, hindi natin bansa yun. Dito daw sa Pilipinas, hindi daw gagana yung Filipino Unity. Kasi, iba kasi Pilipino to. Pilipino tayo lahat. Pero gagana pa rin. Kasi kahit even our own country, we're also divided. We're also extremely divided here. So, yun, man, and if you're all together, like I feel like like from Luzon, Visayas, Mindanao, kaya yung mga kaibigan natin, mga Muslim, diba, mga Catholics, they don't get it. They don't get along with each other, you know. And then we're fighting our own people, you know. But we just spread love, man, you know, just because in the end of the day, man, some boy lang natin, you know. And just enjoy every moment, man. And then, manggit tayo, man. We eat rice. Love rice. Habang lumalay si Rocky Boo sa California, kumbaga, ano yung mga, paano ka dumiskarte doon sa, nung nandun ka? Ano mga pinasok mo mga diskarte doon? Like, vintage, vintage shop, mga thrift, Marami yung una trabaho nun. For when I turned, I think, 17 or 18. First trabaho nun sa Vietnamese shop, Pho Ha.
Kasi half Vietnamese ako, di ba? Punta ako doon, nakihila ako kasi jajagging kami ng tropa. Tapos ask them, hey, you guys you need a worker? Masipag kami, ganito. Tapos ikausap pala namin doon sa stall ng Mie. Siya yung boss doon. Sabi niya, balik ka mamaya. Sabi niya, sige, sabi niya ng tropa. Hinari kami. Sabi niya, Vietnamese ka no? I'm like, yung pangalan ko, Vietnamese eh. Hindi ko alam ang Vietnamese to kasi wala nga akong meron. Arin, trabaho kami doon. Man. So, sarap buhay doon. Food trip. Sabi niya, kuya, Jollibee naman. Trabaho na ako sa Jollibee pala. Marami ako yun. Trabaho talaga sa ligan. Trabaho. Punta pa ako Canada nun. Sa Canada naman ako nung naglalaw na ako. Nung ako every summer. Trabaho rin doon. Grabe, no? Talagang trabaho talaga doon. Trabaho, basta natin. By the hour talaga doon. Trabaho talaga. Yeah. So, gano'n mo katagal yung ginawa yung mag 9 to 5? Good for like, pabalik-balik ako eh. Shout out Sir Davey, man. Jollibee, man. Papa, man. Pabalik-balik ako kasi kabataan ko rin, no, mainit pa ako. Kasi nga, parang pumunta ako mag-work para mag-network rin. No? Kasi kung nasa bahay ka lang, anong mangyayari sa'yo. So yun, marami ang meet na mga ibang tao. Tapos yun. Ganda rin. Paano ka napasok sa pare? Sa vintage yan? Sa vintage naman, shout out Paulo Cordoba, man. Manila Bay Academy, Mr. LA to Manila Bay himself. Shout out Master P. Kuya, mga kagrupo ko, D-Boy, CJ, Kuya Eric, Nicole, the whole team, Cat, at AJ, Kuya Carlo, Ate Sarah, man. Shout out K-Dash, shout out Genesis, shout out sa bayo ko. So pretty much tol sa flea market nun, bago namin sila pa, pupunta ako nun doon, tapos pumili ako ng mga items para pamigay sa baryo namin sa amin. Pinamimigay ko lang. Kasi nga, you know, God will give you blessings. Salubong. Yeah, you know, yung gano'n. Pero hindi ko naisip na kumita doon kasi wala. Diba, ganun po. Tapos yun, nakita ko si Master P muna, matagal na ako bumibili sa kanya ng mga jersey tol. Kasi yun ang hilig ko eh. Jerseys. Kasi nung bata po kami dito sa Pilipinas, sapatos sa jersey hilig namin talaga. Kasi isa lang sapatos ko yun sa Pilipinas, yung shop. Kaya nung may pera na ako nun, bumili ako ng mga jersey wear from, you know, very long time. Tapos, yun, pinaintroduce ako kay si Pao. Nakita niya ako nun sa flea market, kasama nila sila D-Boy. Bumili ako sa yun. $1,000 worth of shoes. Isang papahingi ko sa amin eh. Anong gagawin mo dyan? Like, papahingi ko sa amin. Papahingi mo na. Like, yeah. As yun. Sabi niya, may mga sombrero ako sa warehouse. So yun, bumili ako ng mga sombrero and we got to know each other and then the history itself now. Yeah. Oh man. Love you, boy. Grabe pala yung vintage na yan. Kahit isang sombrero can cost you like hundreds of thousands of pesos. Yeah, man. Depende. Wala vintage. So where do you find those? Do you go to like mga parang thrift? Flea market, kuya. Mga flea market, tapos yung mga thrift store. Minsan nga mga tao nagkasuot, yung mga matatanda, di nalalam eh. Dito tawag dito dyan, manong hits. Manong hits dito. Pagsuot ng mga matatanda. Bibili mo sa kanya. Bibili mo siya. Kahit suot niya na. Kahit suot niya na. Kasi wala mo siya alam. Yung garage sale. Meron din, marami makikita rin. Marami po. Sa pag-vintage, yun yung mga nabibentahan yung mga big names, mga sikat big names, States. May kumukuha sa amin, sabihin pa bonger, but nabibentahan sila Drake, Lil Yachty, yung mga basketball player nga ng OKC, binibili ng tropa sa amin, tapos binibenta niya sa kanila. Sa Pilipinas naman, bago pa na-meet sila Kuya P, sila Pao, binibenta nila sila Flo G, yung mga Looney, binibenta nila vintage. So yung tropa niyo na connected kina Drake, pag Lil Yachty, tropa mo talaga yun? Tropa na, to the gang, Kasi kung hindi mo talaga tropa yun, tapos yung alam mo yung binibentang sombrero kung ano man, pwede mo nang i-DM kay Drake yun. Backdoor, yeah, kasi iba na yung presyo niya. Everybody's money, everybody happy, everybody money.
business is good. This is good, man. So kayo talaga yung naghahanap talaga sa ng mga ano. Yeah. Have you heard of RJ Suave and shit? Is that rapper from the Bay? From the Bay. Area? Oh. I think he used to be from the Bay and he moved to Washington or something. Fuzzy's face everywhere, yeah. Tropa din. Siya. Nagaganyan din siya. Oh, nag-thrift. Ano pa ang pangalan niya sa Thrift Mansion. Thrift Mansion. Shout out to Mansion, man. Okay, RJ Suave, shout out. Yeah, kuya. And sometimes too, like, sila Kuya P kasi, sila pa, talang pioneer sila before I even got into the game. So, may mga contact na hindi nadagaan sa mga iba. Tatawagan din sila kasi kami cash them out, you know, and then you build your connection through the years. Yung sabi ko nga rin in business, you know, like, number one, first thing is build your relationship with the people first before, you know, say it will take you a long way. Kasi tol, parang ikaw, magandang sama natin, kuya. May tropa ka, may kilala ka eh. May kilala siya, may kilala. Tapos magtutuma lahat. You never know. He might need something that I need. He might need something that... Then, palikan na rin tayo. Barter. No man, shit. Like, you know. Yeah. Ganun eh. Customer service. Oh, boy. Tsaka in the beginning, yung time ko, di ba, like, wala naman nung ano eh, like, yung wala mga pera, wala pang ganun. Trades eh talaga eh. Trades po, number one. Yeah. Kaya sales talaga kung first. Kung anong meron ka na ma-offer sa'yo, kung anong meron akong ma-offer sa'yo. Barter, parang Chinese na, di ba, kala ka lang dati. Yeah. Back in the day. So yeah, yung sarap pag ganoon. Tapos yung nga, magtulungan nilang. Sabi nga meron pa nangyari, ikaw kuya, ito yung mentor ko. Mentor kita, ganun. Imbes na mag-open ka ng sarili mong negosyo na kasi natuto na ako sa experience ko lang, natuto na ako sa kay Kuya Yang. Kaya ko na rin gawin to, pero hindi. Dapat sabihin mo lang, Kuya, negosyo na lang tayo. Turuan mo para, you know, kasi nga, you know, they will open up more doors for you. Hindi natin alam, baka pag yung punto na yun pala yung jackpot mo, di ba? Yeah, yun eh. Always be humble and then always look like pay forward to the people that, you know, like help you out. Yeah, help you out. That's number one. You don't need to help nobody out. You went out your way to help someone out. Like, at least be a good person about it. Hey, shout out to all the people that be helping folks without expecting anything in return. Because we us right here, we believe that what goes around comes around. And shit. Hell yeah. That's number one thing. Yeah, totoo ko kasi mga experience ko. Sa warehouse namin, maraming mga tao doon na pupunta. Kasi business na warehouse ko yan. Ngayon, meron kong matanda. Everyday siya nandun. Not almost everyday, pero meron siya nag-practice mag-basketball. Tapos, araw-araw niya pala aming almost pinapanood na nagtatrabaho sa warehouse. Yung galaw namin na hindi kami talaga, we work hard, you know. Tapos, yun, one day, sabi niya, what do you guys do? Sabi, this is what we do, sir. Like, pinakita namin yung embroidery machine namin, gano'n. Tapos natuwa siya. Sabi niya, may anak ako, nagbabasketball. Yun nga, tapos baka ma-encourage din siya kasi nga nawawala sa landas yung anak niya. So, yeah. Long story short, chinek ko yung anak niya, man, in front of his dad. Like, man, he got in he's Asian, but he got in a Norte gang. And it's different. Sabi ko, man, he just alive. You don't want this kid, like, kasi nga, man, you know what the life, man, you know, well, like, in front of his dad, I'm like, yo, anong nagawa mo? Kasi nagpapasigat sa akin yung bata, ganito, ganyan. I'm like, man, tawawa yung tatay mo, boy. Tapos yung tatay niya, boy, CFO siya ng company. $1 million company. The kid and Yung dad. No, the dad is Yung kausap nila. He's the man. No. So shoot. So yeah, he set up a meeting for us, right? Kasi sabi nga niya, show me what you got. What can you do about it? 1 week after, nagpa-meeting siya, yung mga trabador niya sa company, Tony was running yung company, pero pumunta sila. Kaya nag-present kami ng grupo namin. So pinagandaan po namin. Nakuha namin ngayon yung trabaho. Pero hindi namin kaya gawin lahat kasi nga, malaking pera talaga ito kasi kami yung lahat ng nila sa trabaho nila, like, it's like a $20-30 million a year shit project.
Pero like, fuck, like, parang man namin, freestyle na pero nakuha namin, hindi pa kami ready na, pero ngayon, almost ready. Ready ko kami doon. Nalula kayo, no? Nalula. Makabulunan eh. Pero nakuha namin yung son ko doon, helping us out, gumagawa kami ng mga merch nila, yung mga sa trabaho nila, mga alam nila. Kaso ganun. So, kung kailangan nyo rin po magpagawa ng mga, you know, work uniform, pencils, t-shirts, and all that in San Jose, California, just DM Manila Bay Academy sa Facebook, LA to Manila Bay. Oh, sa Facebook, LA to Manila Bay, sa Instagram, Manila Bay Academy. Contact Mr. D-Boy Print, and then he'll coach you, man. Yeah. Maganda kung may mga nakabawa ka ng company kasi. Tapos kung mag-production ka. Yeah, kuya, yung point na, because that guy knows somebody, they know somebody. Yeah. But since you mentioned that, sa mga magulang po dyan na may mga anak na sinaniban ni Satanas at mawawala ng landas, gusto niyo pong maayos ang kanilang pagkatao. Harap ko kay Pariam. Babasbasan ni Pariam. Alin niyo po sa amin. Baka may dala kang holy water. May holy water po kami dito. Oh. Kahit matanda na rin din po, kasi kahit matanda, makulit pa rin. Diba? Kahit yung mga 40-50 na rin din po dyan. Yeah. Huwag na natin bigyan ng sakit ulo si nanay at tatay. Yeah. So the kid ended up not pushing through to the Norte gangs. He's good now. Like I'll be keeping in touch. Yeah. Kasi I think in my experience and also life experience and us, I think it's because if you have a pure heart and God sees everything, he's eventually gonna give some, throw you a bone and say, we should give you something cool, God is good, man. On the top, right? There you go. Yun po yung secret po sa lahat. Yes. Sa mga hindi po natatakot sa Diyos diyan. At mga kampo ni Satanas. Pwede niyo po kaming subukan dito. Baka mamaya may kumakatok na dito. May kumakatok na eh. Wapo. Ako si Satanas. Gangster ako. Yeah, man. Tsaka yung tunay na gangster para sa akin, kuya, is when you take care of your family, man. Mismo. Especially when you have little kids that, ayaw mo rin nangyari sa'yo. Take care of your kids, man. Take care of your kids. That's gangster. That's gangster. Real P. What about you, though? Ano pa? Ano daw yung tuloy na gangster? Hindi mo na pwede sabihin sa namin yan. Para sa'yo, yun din talaga sa akin. Taking care of family talaga. Sabi na ni Don Vito Corleone yun eh. Di ba? Parang if you have kung wala kang time sa family mo, hindi ka pwede maging religiman. Yeah, man. What about wifey right there, man? Yeah, because we're doing everything for our family, di ba? 1% better every day, di ba? Kailangan talaga yun. Kasi tayo lang yung makakapag-provide ng future, ng magandang future para sa mga anak natin at magiging anak pa natin. Sa'yo pare. Sa akin, medyo hindi safe yung sasabihin ko eh. Medyo... Ay, pwede bang rated S? Char. So first, unang-una po, ang real gangster is a warrior. Ayun. So, yes, tama po na dapat bilang isang gangster, bilang isang lalaki, kailangan niyo pong ipalit ang inyong buhay para sa inyong pamilya, magpakayod, magpakamatay. Yeah. Para sa anak niyo, sa pamilya niyo, ipapalit niyo yung buhay niyo, ibibigay niyo yung lahat bilang isang lalaki, gano'n. But in other technicalities, is a real gangster is a warrior. Hindi po yung sa TV, tsaka yung gano'n. O, dito po kami sa Pari Movement, 116%. Sa Tondo, lahat po ng mga tropa namin dito, mga real fucking Pinoy, mga ano po kami dito, mga Jose Rizal po kami, mga Andres Bonifacio po kami, Macario Sakay, KKK, kati po na po ang meeting namin dito. Yun po yung totoo. So, sa amin dito, kahit wala po kaming hawak na kutsilyo, kahit wala kaming hawak na pamalo,
kahit wala po kaming hawak na baril, gangster pa rin po kami dito, matapang pa rin po kami dito. Siga pa rin kami dito, ganun talaga. Oo. Tsaka ito pa, yung ibig sabihin ng matapang, hindi lang yung matapang ka dahil siga ka or kumbaga matapang ka sa laban ng buhay. Kumbaga kahit ano yung iba to sa yung challenges ni Lord, di ba? Kailangan matapang ka pa din para harapin yun for your family. Kasi minsan naiisip nila matapang, siga. Ang tapang kasi minsan naiisip nila, ang nakukuha ang tapang sa pakikipag-away-away. Yes, hindi po yun. Hindi naman din yun nasusukat din. Tsaka po as per Marcus Aurelius, I forgot. But anyway, some of the philosophers which I also believe in is that makakahanap po kayo dyan ng mga bobong bata, katulad ko, nung bobo po ako, nung bata po ako. Marami po yan, libo-libo, milyon-milyon, hindi po maubusan yan. Handang mamatay ng agad-agad, ng boom, patay ka agad. Marami po yan, hindi po maubusan yan. Pero, hindi po kayo makakahanap at sobrang bihira lang ng mga totoong mga lalaki, mga totoong mga gangster na handang magdusa ng matagal na panahon. Yun po yung walang gustong gumawa nun. Yun po kami. Yun po yung ano. Hindi, para sa akin, mas matapang na ngayon yung mga nagpapakabait. Yun po, totoo yun. Mas matapang na yung nagpapakabait ngayon. Sa inyo, i-guide lang po natin yung mga kabataan natin. Just tell them to do right, man. Kasi i-break natin yung cycle kung maaari man. Hardship ng ganun, man. It's no good, man. Makakawawa rin yung mga parents natin, yung mga anak natin. Sila maapektan ng yes. Kasi sila din yung magdudusa pag nawala ka. Again, nieces don't ever see their dad, man. Yeah, nephews there, you know. Never seen their dad. Because they're doing life in prison or they got yeah. It's both, you know. Ayun po, ulit po namin sinasabi, ulit po sinasabi ni Third Flow. Tsaka, yung mga pare natin, pag pinag-igihan niyo yung mga street gang yung mga nonsense, ang bagsak nila po talaga is wala pong biro. Yun nga, morgue, or pwede ka ma-oblo ng saglit na panahon, saktong panahon, o pwedeng habang buhay din. Basta yun na po talaga yung bagsak nun. Wala na pong ibang bagsak yun. So, that's why we're doing this. This is why we're sharing this, because we want to show that may pag-asa pa rin po kahit na akala nyo wala. Meron at meron. Kasi your worst enemy is yourself. The man in the mirror, man. Yeah, the man in the mirror. Yeah, the man in the mirror. Kung nagawa ni Big Rag. The main man. The main man. This guy, 11 years old, don't know English, goes to San Jose, where it's hella cracking like this, man. You got the Norte, you got Soreño in there, you got the Crip blood, you got the white boys there, you got skinheads, Nazi lowriders, you got everything in there. Surviving school. At tingin ko, maliban sa pagkaka-Pinoy mo pare, kasi parehas tayo din pinaanak sa Amerika. Pero lumaki rin ako doon, 18 years din ako doon sa Amerika. So nakaka-relate ako sa iyo. Kasi nung bata tayo sa Pilipinas, nag-aaral tayo sa school palagi, araw-araw. Lagi tayo nagpapanatang makabayan. Diba? Iniibig ko yung Pilipinas. Ang mamatay ng dahil sa iyo, bayan mag-iliw. Kaya na-stuck sa puso. Iba naman yun. Iba naman. So pagdating natin sa Amerika, hindi tayo pumayag maging pusi. Kasi hindi naman tayo pusi. Diba? So ngayon, yun po yung nangyari sa amin hanggang sa napabarkada na tayo, diba? Napaganggang na tayo, nakandaleche-leche na yung buhay. Pero at least. Pero lesson learned. Lesson learned. Pero yung mga mas matalino talaga, yun talaga yung nakaiwas ng mga diba? Tulad din yung mga marami tayong tropa, third, saka yung mga tropang hindi naman nagkamali na oblo, ganun-ganun, or namatay. So, yun lang. Kasi hindi naman kasi tayo tinuruan na na yumuko sa ibang lahi. Tinuro sa atin is taas na kahit kanino. Kaya yun po yung ginawa ko talaga namin sa totoong buhay ko talaga. Kaya
yun po yung naging storya namin. Filipino wala, excited tayo mapagpay. At yun ang parang movement. Yun yung parang movement. Yep, that's it. Anyway, so yun nga, pabalik-balik ka ngayon from... Sa tayo po, taas dito. Yeah, may family na po. Siya, my girl Kriza, my baby boy Rocco, my baby boy Rafael, my mom, my little brother. Love you guys, man. Kasi, man, you know, like I said, fatherhood is the best hood, man. Ooh. Yeah, you know, like fatherhood, man. Oh. The best hood that I ever been is the fatherhood. That's what you know, man. Yeah. Fatherhood is the best hood. Yeah, I like fatherhood. And shout out also to Big Brute, man. Big Brute from the United States. That's the big homie right there. It's the big bro right there. It takes the hood to save the hood. Yeah, we are Rudy, right, in Frisco. Yeah. Shout out Big Bro. Shout out kay Jacob. Master, shout out. All the party movement right there, man. The Eternal, man. The party movement, the uplifters, all the homies in the East, you know what I'm saying? Hey, to all my Kamais, man, my Usos, you know, my Vit, you know, be it. Yep, and you know what I'm saying? Everybody out there saying, So you have Vietnamese, man. You're going to put half Viet pride right here and half Pinoy pride right here. No, Dumar. No, what? Yeah, man. Pero yung nasa puso mo talaga, Pinoy. You know, yung hustling side ko siguro na makulit pong side siguro lang sa Vietnamese na dugo. Sa DNA. Makulit sila. Maulit mo talaga ang Vietnamese, no? Ulit mga napansin ko lang ba, hindi ko lang kung if you guys can relate. Kung yung half-half ng mga tao, kung sino yung nanay nila, mas doon sila kumaga half Pinay, Canada. Yung mga Pinay naman. Tapos kung kumari, yung nanay nila yung puti, mas pupunta sila sa puti, yung nanay nila yung Vietnamese, mas pupunta sila sa Viet. Parang nanay yung naano ng lalaki. Napansin ko lang, ewan ko lang. Yeah, shout out to all the mamas, man. Man, love you, dear mama, man. Yeah. Shout out to them, man. To all the mothers, to all the queens over there. They're the real gangster. Pero gusto ko kay paring Ravi. Pare, ano ang definition sa'yo ng success? Success for me, tol, is never looking back at your shoulder no more and sleeping right, man. You know, not worry about getting hurt or not worry about anything now, man. Like peace of mind, tol, you can't buy peace of mind. Peace of mind. Peace of mind. Success for me. Peace of mind talaga. Priceless. Yeah. Kasi pare, marami ring may yaman talaga. Marami din talaga may pera. Pero wala silang peace of mind. Merong mga hindi naman ganun mayayaman. Pero may peace of mind. Mas payapa sila, nakakatulog sa pero man. Ano yan, that relates again to one of my favorite king, si King Solomon, na hanggang ngayon, 2025, siya pa rin talaga yung may pinakamaraming pera na talagang walang makakapantay sa perang meron siya, na nasa kanya yung buong mundo, nasa kanya lahat. Pero, di pa rin siya masaya, may kulang pa rin sa kanya. Yun pala, Diyos pala yung, wala pala siyang Diyos sa buhay niya, kaya pala, ba't ganun, nasa akin yung lahat, pero parang kulang pa rin. So, you know, I mean, I think we're no longer your average man, because once we receive the Holy Spirit in our heart, you know, we're something else, you know. Pero yun nga, pera pa rin. Kasi yung tools. Tools siya. Tools ka lang. Di ka mabubuhay kahit saan na wala. Tools yun. Yung bilis mo, they don't stop. You don't stop. But it's a tool. Yeah, it's a tool. Tools talaga. Sabi nga, man, I'm pray to God, like, bless us more, Lord, so we can bless more, you know. Yeah. Man, like, it feels good to give, man. Like, you know, just to have, like, the feeling like you smile, like, it's the best feeling, man. Like, a thank you is the best thing for me. You know, just saying thank you, like, oh, yeah. That's it. It's cool, no? Yeah, ito pa, boy pa, nakikita mo yung mga anak mo. Ano, maraming mga, ano dyan, pag-gising, wala na eh. Wala na siya. Oo. Ngayon, baga,
yung COVID, yung experience na ng mga lockdown na yan, dami realization dyan. Tangin na yung snap, kaya talagang kunin yung mga buhay. Oo, Di ba? oo, isang kindat lang. Sa pitik lang, Sa pitik wala. lang. Baga, yun lang yung nangyari na yun. Wala. Grateful pa rin tayo, nandito pa rin tayo. Magtapos ng mga ganun. Yeah. Daming tinamaan ng mga ganun. Wala na, nung nag-iikot tayo ng mga laro natin kali-kali, nandito pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. Yes, sir. Yes, sir. So, you know, for like right now, for example, pare, nakita ka sa TV, may nakapanood sa'yo. Tapos, nakita yung storya mo na maayos yung takbo ng buhay mo, na ano ka, malakas ang panalangin mo, ganun. Kaso, imbes na ma-inspire sila na okay to, tama tong gawin, yung karamihan ng ibang tao, medyo bobo kasi. So, may inggit sila ngayon. I-hate ka na lang ngayon. Magiging troll sila ngayon sa internet. Ngayon, pag naging troll sila ngayon sa internet, ano yung masabi mo sa kanila? Mabuhay ka agad gusto mo, man. Ikaw yan. Ikaw ang magdadala niyan. Di ba? Ikaw yan. Ikaw ang magdadala niyan. Kumbaga yun yung realidad niya sa utak niya. Ikaw yan. Ikaw ang magdadala niyan. Akala niyang tamang gawin, di ba? Ikaw yan. Ikaw ang magdadala niyan. Totoo yun. Kaya natin, Marek. Ginawan ko yung sarili. Yun nga, man. What about you? Para ano masabi mo sa kanila? Sa mga ganun, sa mga, you know, envious, people that have hate in their heart, hating on you through the internet. They don't even know you, and yet they're typing hate comments about you. Ano masasabi mo sa kanila? Get a life. Get a life. Ayos yan. Ano, may tissue ka ba dyan? Nakatulo Yeah, man. Keyboard warrior. Funny as fuck. Yep. You know what? Let's ask Wifey right here. Ano nga Sa ulit mga yung trolls, question? sa mga ano sabi mo sa mga trolls? May nakakita sa TV, may nakita tayo sa Facebook. Imbes na matuwa at ma-inspire sa ginagawa mo na ang galing mo, sana maging magaling sila katulad mo, lalo ka pang kinaingitan, lalo ka pang hinate. So napatype sila ngayon ng mga comment, ng mga hate comments na towards sa'yo, kahit di ka nila kilala. Ano masabi mo sa kanila? Ang masasabi ko lang is, gawin na lang nila yung ginagawa ko. Subukan nilang gawin yung ginagawa ko para ma-feel nila kung ano yung feeling, di ba? Like, kunyari, mag-martial arts kayo para yung energy nyo, yung negative energy ninyo, maging positive, di ba? Tapos, as babae, syempre, umayos kayo bilang babae. Maging good example kayo as babae para naman hindi kayo naiinggit sa kapwa nyo babae na pag nakikita nyo maganda at maayos yung ginagawa niya is mag-hate na lang kayo tapos hindi nyo naaalamin, magdadamdam kayo ng mga damdamin nyo tapos magta-type kayo sa comment nyo na para kayong stupid, di ba? Yan lang. Hindi kasi di ba, minsan magsasalita sila nang hindi nila alam yung storya. So anong tawag doon? Para silang stupid. Ginawa nilang stupid yung sarili nila pagka. Sabi lubukin nila sa nila. Yes, ine-expose nila yung sarili nila naman. Meron naman siguro way, no? Kasi may opinion din sila eh. Yes. Kasi pero sa maayos na paraan. Kasi sila iba umatake. Kumbaga, pampilosof ko na eh. Yes. Pambobo na eh. Yes. Usapan eh. Hindi na yung point to point na kung ano ba yung parang pagpalitan tayo ng tamang kung ano ba yung argumento natin. Malaman natin kung ano yung tama, kung mali ko, yung mali mo, matama pa natin. Kasi iba atake eh. Pilosopo na agad. Yes. Kumbaga, hindi pa nila inaalam yung full story or kaya yung buong article kung ano yung pinag-uusapan. Basta napanood lang nila yung short clip, maglalapag na sila ng damdamin nila. Kaya nagkakaroon ng mga trolls again. Bata lang yung internet, man. Yes, di ba? It's okay, but the real ones would know, like, it's all that matters. So yung message ka natin mo, it's for the youth and like, the one that want to change and hopefully will change. Pero yung mga nagtuturuan na lang, mabuhay ka against. Kung masaya kayo mag-trolls, edi mag-trolls na lang kayo. Pero kung gusto nyo mag-upgrade at maging maayos na I think you should start na lang, mag-aral kayo, di ba? Para hindi kayo parang
Yan, Or get a choice. life. Ayan, get a life, di ba? Yung isa, mabuhay ka. Yung isa, get a life. Yung isa, mag-adventure sa Di ba? Mag-upgrade ka sa pagkatao mo, sa utak mo, kung saan man, di ba? Sa ugali mo. Ganda. Tsaka ano po, pera biro po. Yes. Kung sa tingin niyo po na mali o kasinungalingan po o nagpapanggap lang kami na gangster o kung sino man kami, sa tingin niyo kayo po yung tama, pwede po kayong pumunta dito. Pwede niyo pong sabihin na mali ang sinasabi mo, Makapag-usap tayo pwede naman. tayo makapag-usap. Kung ano man ang gusto niyo, pwede po yun. Sa mga gustong yung mga gustong may mga opinion o mag-guest dito, PM lang kayo para may schedule natin yung pagpunta nyo rito. Yes, sir. Yes, sir. Makapagkwentuhan tayo ng maayos. Yes. Tsaka para ma-share nyo din yung point of view ninyo, di ba? Kahit hindi po kayo from America. You're very good. Kahit sa Tatongkali o ano man. Ang importante is meron kayong ma-share na story, inspiring story, or good example para sa mga kabataan. Good message. Good message. Yeah. Kasi at end of the day, kuya, like I was kind of scared to do interview stuff and like do like too much shit come in like in the music too. Kasi at the end of the day, yung mga bata natin, mga anak natin, mapapanood nila itong mga to. Yes. Yeah, so I don't want it to be one day like, oh yo, ayos lang pala maging gano'n na. Kasi nga si daddy ko naging gano'n. Like, nah bro, like go to school. Ay, Papa mo gangster. Nanay mo TikToker. Kaya asa. Ganyan naman yung mga bata ngayon. Kasana din, no? Lolo mo nga vlogger eh. Yeah. At saka, ano po, ano po, pera biro, or bullshit aside and shit, man. The reason why, I know sa mga bata, corny, Diyos, corny, ganyan. Pero kasi, kaya kami may mga testimony kasi talagang nakita namin na yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga milagro na binigay sa amin, kaya kami sobrang grateful. Kaya hindi kami pwedeng magbago. Kunwari ako, na wala ako sa mundo or naoblo ako na 13 years. Ngayon, dahil sa Diyos, kaya po ako nakalabas ng maayos at hindi po ako nadali o nagkaroon ng life sa prison. Dahil dun sa milagro ng Diyos. Ngayon, utang na loob ko na talaga ngayon yung buong buhay ko sa Diyos, tsaka sa magulang ko, sa pamilya ko, diba? Parang gano'n. So, this is a real life testimony sa real life experience. Kaya namin pinagdalaban yung tama. Yeah. Hindi po namin pinopromote na, ganito sali ka rin sa mga katarantaduhan para maangas ka. Pwede po kayong maging maangas nang hindi nyo naman kailangan sumali sa katarantaduhan. Pero minsan po kasi parang uso na yung ngayon. Parang nino-normalize nila yung mga katarantaduhan or yung mga mali. So parang pag gumawa ka ng tama, parang ikaw pa yung weird. Paano nila normalize yung Hindi, yung parang, kunyari, yung in ngayon, puro katarantaduhan or something, di ba? Parang doon na sila makiki-join. Unlike sa yung mga gumagawa ng mga tama, syempre wala naman sila napapala kagad sa paggawa ng tama or yung mga may honor sa mga words nila. Parang kumbaga, makakain daw ba nila yung honor nila pagka gano'n? Yung mga ganong tao ba? Yung mindset nila. Parang gano'n. Yes. Kasi maangas yung mga nagpa-martial arts, naglalaro ng basketball. Diba tayo may mga pupuntahan, gumagawa ng music arts, ayun ang maangas. Kayo pare, yung sinasabi niya yung mga honor daw. Mga honor. Ang ibig sabihin niya, hindi naman kasi nakakain, hindi naman pera kasi yung honor eh. So ngayon, kunwari, sina Andrew Tate, bibigyan ng Matrix, bibigyan ng gobyerno ng $1 trillion
Kasi sikat sila. O ito, ituro mo sa mga bata. Yeah. So, yung mga lalaking bata, pasuotin mo ng palda, pa-make-upin mo. Tapos yung mga ito yung mga sabihin mo, bigyan kita ng $1 trillion. Tatanggapin mo ba yung pera? O sasabihin mo pa rin kung ano yung tama kahit wala kang maraming pera. Parang ganun. O tapos, ito naman yung example din, kunwari, makulit ka, nahuli kayo ng mga pulis, ngayon ikukulong na kayo, sasabihin sa'yo ng pulis, o ano tol, susumbong mo na ba yung mga kaibigan mo na sila ang gumawa para makatakas ka na at makauwi ka na, o hindi mo isusumbong yung mga kaibigan mo at mayayari ka dito, makukulong ka. Ano yung gagawin mo? Yun yung ibig sabihin niya ng mga honor. Kung ano kung kahit mahirap, yun pa rin yung gagawin natin. Example, parang pag may mga nag-offer ng sugal, po-promote ng sugal. Sa may mga nag-offer ng gano'n na mag-promote ng sugal. Pera yun, maliwanag yun, matik yun. Pero hindi ko tinanggap. Kasi ang dami din kasi sa paligid na tropa na nanulong eh. Ano talaga eh, nag-iba rin talaga yung buhay. Sumadsad talaga eh. So, papadamihin ko pa ba yan? Kasi ko ba ako sa magpapadami yan? So, may mga ganun na akong offer pero hindi ko siya natinanggap. Hindi mo masabi, no? Hindi mo mabibeat. You can't beat. Una ligo, you can't beat. Sugal, man. Hindi ka mananalo doon. Kailangan kang manalo doon. Mukhang mukhang marami kang experience sa sugal, ba? All in. All in, Mukhang nakaramdam ka na ng heartbreak niya ng matinding ano ah. Shoutout sa Resorts World noon. Shoutout sa Resorts World. Vegas. Vegas COD. Man, sugal. Las Vegas. As yung alak nga, man. Akin, line, ang alam mo sa Latin means the devil. Alki talaga. Alki is devil. Ito yun, like you don't realize it. Yeah, like, because once the liquor hit, you think you're good, but... Ngayon, bakit talaga parang distorted talaga eh. Yeah. That's great, man. Stay sober. Yeah. Buti na lang, meron tayong tropang dumaan dito from East Side, San Jose. San Jose. Cali. Yeah. California. Hey. Ito, may ganda pala, di ba? Oo, yung Cali. Natay ko lang yung video pala ni Binel. So patapos na, malapit na yan. Stay tuned, man. Kakantayin ko rin yung sa bus. Yeah. Kakantayin niyo yan. Shout out Highway 5, man. Highway 5. Yes, sir. Hey. So we're pushing, pare, we're pushing positivity right here. We're pushing P right here. Gusto po namin sa mga Pinoy po, yun nga, sabi nyo kanina, maging responsableng lalaki, huwag maging duwag, huwag maging pussy, huwag maging mahina, huwag maging softy. Talagang lumaban sa buhay kahit mahirap ang buhay kasi bawal umiyak, bawal maging mahina. Kasi kailangan natin ipalit ang buhay natin, magsakripisyo para sa pamilya natin. Diba? Kahit na masarap uminom, kahit na masarap pagsugal, kahit na masarap mang babae, gagawin pa natin yung tama. Sabong. Meron ba tayong ano? Marami na. Shout out pala sa 116 viewers, man. Yes. Yes, Sirski. Oh. Appreciate and much love and respect to all the real ones, to all the real supporters. Right before we shake the spot, any last message that you would like to share to the world? Before we shake the spot. Give love, man. That's it. Give love. Yeah. Hey. Not on Christmas Day. Every day. Every day is Christmas Day. Give love, man. So, you already know, man. With that being said, you all know what time it is. Say what you mean what you say. It's real, recognized, real homeboy. Yeah, man. Yeah. Man. Real peace. Thank you.